Senatorial Bet Camille Villar, pinagpapaliwanag ng COMELEC kaugnay sa reklamong vote buying. Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel sa Mobs TV. Alright, so ito na nga mga tol, no, mainit-init pa, no, mga kababayan. Ito nga pong si Camille Villar ay pinagpapaliwanag, no, ng COMELEC mga tol, no, sa di umano ay vote buying daw po. Grabe mga kababayan, no, at matapos nga po siyang lumipat, no, mula sa ating administrasyon, lineup ng senatorial candidate at lumipat dito sa kabila at in-endorse siya, no, ni VP Sara Duterte, ay ito ang nangyari po sa kanya. Tinatalan na, nagkataon lang ba? No, nagkataon lang ba to mga kababayan, mga tol? No, nagkataon lang ba na ganito ang nangyari, no, dito kay Camille Villar? Awa naman to. No, yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre, maraming salamat at shoutout sa mga supporters natin dyan. Maraming binibigyan ng show cause order ngayon. Hindi lang naman po itong si Camille Villar, mga tol. No, maraming mga dyan, mga electionist, no, maraming mga tumatakbo dyan, no, na binibigyan ng COMELEC ng show cause order dahil nga po sa violation, no, ng election code, mga babayan, no. At hindi lang naman itong si Camille Villar, kayo naman. Kasi parang pinapalabas ng iba, mga tol, no, pakananan naman daw to ng administrasyon. Diba? Kung walang kasalanan, no, kung walang kasalanan at walang ginawa talaga itong si Camille Villar, diba? Pumarap siya sa COMELEC, ipakita niya yung mga ebidensya. Ngayon, itong mga nasa kabilang parlor, mga tol, na bumabanat na naman. Oh, hindi pa nga hindi pa nga nagpapasa ng dokumento, hindi pa nga sumasagot na maayos itong baga ng formal na pagsagot. No, ito nga si Camille Villar, bumabanat na naman yung mga nasa kabilang parlor. Sasabihin na naman nila, yung Pangulong Bongbong Marcos na naman natin na may pakanahan. No, palalabasin na naman nila, no, ng administrasyon na naman ang may pakanahan. Ganyan sila mag-isip, mga tol, no, advance. Kaya lang, sa sobrang advance nila mag-isip, no, sa sobrang advance nila mag-isip, mga tol, mga kababayan, no, wala na sila sa katinuan. Diba? Panoorin muna natin itong balita na to mula sa Teleradyo Serbisyo, mga tol. Sabi nga po dito, flash report, no, Senatorial Bet Camille Villar, pinagpapaliwanag ng COMELEC kaugnay sa reklamong vote buying. Okay. So, pinagpapaliwanag pa lang naman ng COMELEC. Diba, hindi pa naman siya nadi-disqualified. Pero yung mga post, no, ng mga nasa kabilang parlor, parang lumalabas na, parang dinisqualify na agad, no, itong si Camille Villar. Oh. Ito ay matapos makatanggap ang Committee on Kontrabigay na reklamo sa vote buying umanong nangyari sa pagtitipon sa Barangay Buhay na Tubig, Imos, Cavite. Okay, so yan daw po yun. No? Alamin natin itong balita na ito, mga tol, mula dito sa Teleradyo Serbisyo. Senatorial Bet Camille Villar, pinagpapaliwanag ng COMELEC kaugnay sa reklamong vote buying. Nagbabalita at nagsaserbisyo sa COMELEC si Bert Dizon. Yan, pinagpapaliwanag pa lang ng COMELEC, no, sa di umano ay vote buying. Diba? Hindi pa sinasabing disqualify na. Diba? Itong mga DDS na to, no, baga entrada pa lang sa kanila, tapos na kagad. Masaklap niya, mga babayan, kung mapatunayan na mayroong vote buying, umpisa pa lang ng laban, tanggal na kagad si Camille Villar. Umpisa pa lang ng laban na sibak na kagad. Disqualified na kagad.
Diba? So alamin din muna natin, no, kung ano nga ba nangyari dito, bakit ganito, 'di ba? TV sa SOCOS order, pinagpapaliwanag ng Commission on Elections si Senatorial Beth Camille Villar matapos makatanggap ang Committee on Contrabigay ng reklamo sa umano'y vote buying na nangyari sa isang pagtitipon sa Barangay Buhay na Tubig, Imus, Cavite. Nako, delikado to mga tol, no? At sinasabi dito, nakatanggap ng reklamo, no, ang COMELEC. Sigurado yan mga kababayan, ang sasabihin na naman na nasa kabilang parlor, no, pakanaya ng administrasyon. No, parang gumaganti ang administrasyon, parang ganun, no? Gumaganti kay Villar. Nag-iisip pa kayo? No, may pag-iisip pa kayo, mga nasa kabilang parlor. Paanong gaganti? Di sana ang gumantihan, di pati si Amy Marcos ginantihan na ng mga yan. Diba, pinadisqualify na rin si Amy Marcos. Diba, no, nagkaroon ng hearing dyan sa Senado. Di sana pinadisqualify na rin si Amy Marcos. Si Senator Amy. Diba? So, isip-isip din. Yung problema sa inyo Yung mga supporters nyo lang, ang mga nauuto ninyo, na mga uto-uto rin naman. No? Uto-uto yung mga yan yung mga DDS na yan. Uto-uto yan. Bakit kanyo? Na nagkalat sila ng fake news, yung mga followers, supporters ng DDS, nagkalat ng fake news. Ayun. Diba? Paniwalang-paniwala sila sa mga fake news na ikinakalat, not until na unti-unti na ilalabas yung katotohanan. No, ano nangyari? Di napapahiya sila. No, pero pilit pa rin nilang yan yung mga taong sarado ang isip. Pagka nahuli na-corner mo na, may sarili ng paliwanag kagad yan. No, hindi magpapatalo sa iyo yung mga yan. No, hindi magpapatalo sa iyo yan. Ang mahalaga sa kanila, yung kanilang depensa, no, sa mga sinasabi mo. No? Ganun yung mga yan. Ganun na ugali ng mga yan yung mga nasa kabilang parlor. So, ayon sa natanggap na ulat ng Committee on Contrabigay, sa loob ng nasabing pagtitipon ay may tila isang raffle at may nag-aabot ng pera kung nasaan naroon ang presensya ni Camille Villar. May nag-aabot ng pera at mayroon daw di umanong raffle habang nandoon, no, senatorial candidate si Camille Villar, mga tol, no, doon sa isang event na yon, no, sa Imus, Cavite. Abangan ang kabuuang balita nito sa headline sa hapon. Kaservisyo mo sa COMELEC. Okay, so yan mga tol, no. Mahirap kasi yan Ang problema diyan, palalabasin nila ng Pangulong Bongbong Marcos ang may pakana nung pagpapa-disqualify diyan po kay Camille Villar, mga tol. O ano sabi dito? Mag-i-issue ang Commission on Elections galing dito sa News 5, mga tol Medyo laliman pa natin, baka marami pa tayong mabasa rito. No? Mag-i-issue ang Commission on Elections Contrabigay Committee ng show cause order laban sa senatorial candidate na si Camille Villar dahil sa umano'y vote buying. Okay? So, umanong vote buying, mga kababayan. Hindi pa napapatunayan. Sasabihin na naman na nasa kabila, administrasyon yan. Si PBBM may pakana yan. Bumabawi yan kay Camille Villar. Sasabihin na naman nila, administrasyon yan para ma-disqualify si Villar. Nakakatuwa kayong mag-isip. Nag-ugat ito sa video na ipinost sa social media ng isang kandidato noong February 12. Hindi naman pala. Yan ang masaklap, mga kababayan, kung may ebidensya. No? Ang sisihin ninyo, kaya nagkaroon ng show cause order itong si Villar, ipinost nung isang kandidato sa social media, yun nangyari na yun. Yan ang masaklap dyan. No? Yun ang habulin ninyo, yung nag-post. Sino ba yung kandidato na yun? Yun ang habulin ninyo. Bakit niya pinost yun? Diba? Natural, iimbestigahan niya ng COMELEC. No? Titignan ng COMELEC yan. May paglabag ba yan? No? Sa election code? No? May paglabag ba yan sa COMELEC? Diba? So, kung meron man dapat sisihin dito, ang dapat niya sisihin, yung kandidato na nag-post doon sa social media nung event ng February 12.
Oh, yun ang dapat yung sisihin, hindi yung Pangulong Bongbong Marcos. Kasi lahat dala na nangyayari. No, sa kabila, lahat ng kapalpakan nangyayari sa kabilang parlor. Nakaturo kayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Baka manuno kayo, ha? Katuturo nyo. Ano sabi dito? Makikita umano sa video na present si Villar sa isang event sa Barangay Buhay na Tubig sa Amos, Cavite, kung saan may nagparafol at may nag-aabot at tumatanggap ng pera. Oh, may video, may ebidensya. May nagparafol, may nag-abot ng pera. Oh, sinumbong ito ng isang anonymous complaint nitong April 21, mga kababayan. No? Ito ba ay nagkataon lang ba na matapos i-declare no netong ni VP Sara itong si Villar, no? Baga masyado silang advance pag-isip na iisipin nila yung administrasyon kaagad ang may gawa nito at may pakana. Diba? Galing naman, ibig sabihin bago mangyari yung pagharap ni VP Sara at Camille Villar, no, yung kanyang pagpapakita ng suporta dito kay Camille Villar, may plano na kagad yung administrasyon. Galing nyo naman. No, si Villar ang magiging kauna-unahang national candidate sa 2025 election na i-issuehan ng show cause order ng anti-vote buying committee. Okay, so anti-vote buying. Baga siya pa lang, no, yung napatawag o napaanuhan ng show cause order regarding sa vote buying. Okay, so may kanya-kanyang committee kasi yan, mga kababayan, no. Oras na matanggap ni Villar ang show cause order, may 3 araw siyang magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat masampahan ng election offense, complaint, o disqualification petition. Okay, so yan yung mga kababayan, no? Huwag niyo sasabihin disqualified agad. Oh, idaan natin sa proseso. Kayo nga 'di ba? Nag-aano kayo, idaan sa proseso. 'Di ba? Yung ginawa, 'di ba? Sumisigaw kayo, 'di ba? Nung pagkakahuli ni Tatay Digong. So ito ganun din, no? May proseso rin 'to. No, magpapasa siya ng kanyang reply, no, doon sa show cause order na yon. Susubukan ng committee na ma-resolve ang issue bago ang May 12 elections. Yun naman pala. Hindi pa naman siya na-disqualified. Bukod kay Villar, may 2 local candidates din ang i-issue ng show cause order dahil sa umano'y vote buying din. No, pero hindi pa sila pinangalanan ng COMELEC. Di ba? Ang dami. Hindi lang si Villar. Diba, hindi lang si Villar, siya lang yung sa national level siguro, no? Ito nga si Villar, meron pang sa mga local candidates, diba? Nakakasuhan din, no? Nabibigyan din ng show cause order ng COMELEC. Hindi lang po itong si Camille Villar, mga tol. Diba? Masyado naman kayong eto may sagot ata siya, no? Si galing din sa News 5, mga tol. Itinanggi ni senatorial candidate Representative Camille Villar ang aligasyong sangkot siya sa vote buying. Okay, kasunod ito ng anunsyo ng COMELEC on Elections, kontrabigay committee na mag-i-issue ito ng show cause order laban kay Villar dahil sa umano'y vote buying daw. Nagugat ang aligasyon sa isang social media video ng pagdalo umano ni Villar sa isang event sa Amos, Cavite na nagparapol. Okay, so andito yung sagot ni Camille Villar. Alam nyo ito masyado kasing advance yung mga nasa kabilang parlor The event referred to happened last February 9, okay, 2025, which was way before the campaign period. Okay, so way before pa daw ng campaign period, no? I vehemently deny any allegations of or insinuation of vote buying or commission of any elections offense. For that matter, I am confident that the COMELEC will clear my name of these wrongful allegations upon hearing my side on the matter. Yun naman pala Diba? So may sagot dito si Representative Camille Villar, mga tol, na hindi daw po siya yon. No, at yun nga, sabi natin, siya po pala yon. Okay? So nandun siya sa event mismo, ibig sabihin, hindi pala pasok, no, sa campaign period, no, February 9, 2025 pa.
nangyari yung issue na yun. No? So, kayo mga nasa kabilang parlor, huwag niyong palabasin kaagad na administrasyon. No, masyado kayo. No, lahat na lang na nangyayaring kaguluhan dyan sa kabilang parlor, itinuturo nyo si PBBM. No, ayusin nyo. Ha? Ayusin nyo. Kasi ang dami na ako nakita sa administrasyon na naman daw kaagad. Diba? Marami na ako nakikita ganyan. No? Tignan natin yung comment dito. Ano sabi dito? Pagkalyado ni Comelec bulag, dead ma lang. Pagkalaban, kaso agad. O, diba? Ganyan sila mag-isip Ganyan sila ganyan sila mag-isip mga babayan, mag-komento, di ba? Sa totoo lang, ang dami naman talaga nagbo-vote buying kahit dati pa. O, ngayon lang kumikilos ang Comelec, kaya swerte yung makalusot at malas lang sa mahuhuli. Actually, dati pa yan. No? May mga nakakasuhan na rin ng mga vote buying. Hindi lang talaga na ipapakita kaagad. Okay? So, sabi dito, disqualify na yan. Disqualify her, please. They are already rich to get the money that supposed to go for the project that will improve the lives of Filipino people. They have no shame at all. All their family has got a position in the government. O nga, no? Inanay nyo, nasa Senado. Tapos siya tatakbuling senador. Diba? Siya naman tatakbo sa Senado rin. Wake up people, don't sell your right. Okay? Ang daming gumawa niyan sa mga congressman pero wala namang alma ang Comelec. Selective ang absolutely politically motivated. Yan sinasabi natin. Selective daw. So, ibig sabihin, tinatarget si Villar. Parang ganun ba? Sinasabi niya dito. Absolutely politically motivated. So, paano mo nasabi na politically motivated? Iimbestigahan pa lang. Show cause order pa lang. No? Not that I would matter kasi hindi ko naman din talaga iboboto yan. So, it doesn't matter kung umaalis siya. But a rule for one should be a rule for... Hindi mo naman pala iboboto. Apektado ka. Diba? Hindi mo naman pala niya iboboto. Apektado siya. Oo, nandun tayo. Ang batas para sa lahat yan. Diba? Kaya nga, walang no one is above the law. Diba? Para sa lahat. Kaya kung may nakitang violation, no, dito kaya Camille Villar, hindi mo pwedeng sabihin selective and absolutely politically motivated. Kung sasabihin mo na yung rule for one should be a rule for all. Diba? Kaya nga pati si Villar kinasuhan Diba? Ewan ko, gulo mag-isip na itong mga, hindi ko alam kung DDS din to vote buying na, land buying pa. Saan ka pa? Huwag na iboto mga Villar. Oo nga, vote buying na, land buying pa. Grabe, double purpose na yung mga yan. Sabi nung kakilala ko, baka dumami na lupa na ito. Baka dumating tayo dito sa panahon na Villar, na daw itong Pilipinas Alright, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.